Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alam mo ba, sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakaramdam ako ng tunay na motibasyon na gawin ang aking trabaho. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may taong nagnanais na umunlad ako at magtagumpay sa buhay. Ang aking mga magulang, sila ang laging humihila sa akin pababa. Hindi nila ako hinayaang umangat kahit hindi naman nila lubos na nauunawaan ang aking ginagawa. Ngunit ikaw ang unang tao, bukod kay Daisy, na nakaalam tungkol sa aking trabaho at sa halip na pigilan ako, ay itinulak mo pa ako upang magsikap at sinuportahan sa lahat ng paraan. Ipinapangako ko sa iyo na hindi mo na kailangang mag-alala sa aking kaligtasan. Hindi na ako babalik sa aking mga magulang. Isang bagay ang tiyak. Kakausapin ko sila, ngunit hindi pa ngayon. Kailangan ko munang ayusin ang ilang bagay at pagtuunan ng pansin ang ilan pang gawain. At ipinapangako ko sa iyo, ikaw ang pinakamasasayang tao sa magiging pasya ko, sabi ko kay Xavier. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo, ngunit lubos kitang pinaniniwalaan. Siguraduhin mo lamang na ikaw ay ligtas. Ayokong mapahamak ka kailanman. Tandaan mo, kahit kailan mo maramdaman na kailangan mo ng tulong, isang tawag mo lamang ako. Nasaan man ako, darating ako sa tabi mo agad. At kahit hindi na tayo magsasama simula bukas, may isang bagay akong nais mong ipangako. Huwag mong iisipin na nag-iisa ka. Kung hindi man bilang asawa, narito pa rin ako bilang kaibigan. Nariyan sina Dan, Lucas, Mimi at Liam para sa iyo. At higit sa lahat, narito ako. Sa gitna ng unos, siya ang katahimikan. Sa malakas na hangin, siya ang aking pahinga. Bawat tao ay nangangailangan ng isang ligtas na daungan. Isang pagmamahal na masasandalan. Kung wala iyon, para tayong nawawala, unti-unting nawawasak. Ang buhay ay nagiging pasakit na kailangan lamang tiisin, hindi tunay na pamumuhay. Kung wala siya, wala ring ginhawa. Siya ang aking sandigan, ang aking lakas. Tila ako'y nalulong sa kanya. Ngunit dahil iyon sa dalisay at wagas na dahilan. Siya ang aking kaligtasan. Maya! Malakas niyang tawag. Ha, sagot ko. Saan ka naglalakbay sa isip mo? Wala. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala akong sapat na salita upang ipahayag ang aking pasasalamat. Hindi na kailangan iyon. Wala naman akong nagawa para sa iyo. Lahat ng ginawa ko para sa sarili ko. Para sa sarili kong kasiyahan. Ngumiti ako, ngunit tila ang ngiting iyon ay nagpaalala sa kanya ng mga alaala. Nagniningning ang kanyang mga mata sa luha. Agad siyang tumayo. Magandang gabi, Maya. Magpahinga na tayo. Mahaba ang araw bukas. Mabilis siyang umalis. Nadurog ang puso ko. Hindi ko napigilan ang aking pag-iyak. Bumagsak ako sa tabi ng kama at inilabas ang lahat ng sakit. Para bang nagyayelo ang puso ko at ang mga luha ang unti-unting tumutunaw rito. Hindi ko maaaring hayaang mangibabaw ang kahinaan ko. Kailangan kong intindihin si Maya. Kahit hindi niya ipakita, alam kong nasasaktan siya. Kung ako'y babagsak, sino ang aalalay sa kanya? Agad akong tumayo, pinunasan ang aking mga luha at tumakbo papunta sa kanyang silid. Kumalabog ako sa pintuan. Maya! Lumabas siya, nag-aalala. Ano ang nangyari? Ayos ka lang ba? Nawala sa isip ko ang dahilan ng pagpunta. Wala. Wala naman. Kung ganoon, uminom ka na ba ng gamot? Hindi pa. Nakalimutan ko. Talaga naman. Napailing ako. Kinuha ko ang gamot at ako mismo ang nagpainom sa kanya. Umiti siya ng payapa. Bakit ka nakangiti? Tanong ko. Dahil gusto ko, sagot niya. Bumuntong hininga ako at paalis na, ngunit hinila niya ang aking pulso. Bago pa ako makapagsalita, niyakap niya ako ng mahigpit. Parang doon nakasalalay ang kanyang buhay.
Natigilan ako. Kinuha niya ang aking mga kamay at ipinalibot sa kanyang baywang. Hayaan mo akong namnamin ang sandaling ito. Walang nakaraan, walang sakit. Tayo lang. Nabigo ang aking pagmamataas. Yumakap ako pabalik. Sa yakap niya, tila tumigil ang mundo para kay Xavier. Walang oras, walang ingay. Kapayapaan lamang. Paano niya hindi nakita ang pagmamahal ko noon? Naisip niya. Para kay Maya, iyon ang tahanang matagal niyang hinintay. Ang yakap mo. Parang hindi sapat ang hawakan lamang ako. Para bang nais mong maramdaman ang bawat bahagi ko, bulong niya. Mas naging buhay si Xavier sa sandaling iyon. Ngunit naputol iyon nang maramdaman niya ang luha sa kanyang damit. Pangako mo, aalagaan mo ang buhay ko, sabi niya habang pinupunasan ang luha ni Maya. Alam niyang siya ang tinutukoy nito. Ipinapangako ko. Ngunit ikaw rin. Manatili kang matatag. Alagaan mo ang sarili mo at si Ana. Ipinapangako ko. Agad siyang umalis bago pa siya tuluyang mawala ng pagpipigil. Dumating ang umaga. Halos hindi siya nakatulog. Puno ng pag-iisip ang kanyang gabi. Pagsapit ng 10:00, handa na silang pumunta sa hukuman. Nadatnan niya si Maya na nasa sala, may kausap sa telepono. Oo, matatapos ang proseso sa loob ng kalahating oras, wala naman kaming pagtatalunan. Sige, i-book mo na ang flight ko ngayong hapon. Salamat. Pagharap niya kay Xavier. Saan ka pupunta? Tanong niya, bakas ang takot. May kontrata akong pipirmahan sa Asia. Aalis ako ngayong hapon. O, binabati kita. Sa hukuman, mabilis ang lahat. Dumating ang pinakamahirap. Ang pagpirma. Xavier, kailangan mong gawin ito, sabi ni Lucas. Pumirma si Xavier, kasabay ng pagpatak ng luha. Bago yon bumagsak, sinalo ni Maya. Panahon na para maging matatag. Nangako ka. Tumango siya. Pumirma si Maya. Tapos na. Hindi na sila mag-asawa. Hiwalay na sila. Oras na para umalis ka, Maya, sabi niya. Maihihilingin ako, tugon niya. Ano iyon? Manatili ka sa mansyon. Hindi maaari. Iyon na iyon. Pakiusap. Kailangan ka ni Ana. Tahimik siya. Kahit hanggang sa makabalik ako. Sige, sagot niya. Umiti siya at niyakap siya sa huling pagkakataon. Umalis si Maya. Halika na, Xavier, sabi ni Lucas. Dinala niya ang wasak na si Xavier. Mimi, sandali. Sigaw ko. Inabutan ko siya bago pa siya yumuko upang kunin ang gamot. Mimi, hindi ka dapat yumuyuko ng ganyan. Paumanhin, Xavier. Kamusta ka na? Tanong niya. Hindi ako maayos, Mimi. Humiga ako sa kanyang kandungan. May ibibigay ako sa iyo, sabi niya. Kinuha niya ang isang kahon. Isang pulseras na may diamante ang laman. Ito ay ginawa ng iyong ina. Isa para kay Dan at isa para sa iyong asawa. Pangarap niyang makita silang suot ito. Ibigay mo ito kay Maya. Ngunit hiwalay na kami. Naniniwala akong maayos ang lahat. Kinuha ko ang pulseras. Sa silid ko, bumalik ang lahat ng alaala ni Maya. Napaluha ako. Pinilit kong magpahinga. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho. Sir, ito po ang schedule ninyo, sabi ni Chris. At ito po ay para sa inyo. Isang sobre. Binuksan ko. Sinasabi nila, kung matututo kang tumatag sa gitna ng unos, magiging inspirasyon ang iyong buhay. At alam kong isa kang inspirasyon sa marami. Maaaring nasaktan ka sa mga nangyari, ngunit hindi ibig sabihin nito na titigil ka. Marami ang umaasa sa iyo. Magpatuloy ka. Magtagumpay ka. Mag-ingat ka. Maya. Makalipas ang 40 araw. Maraming salamat, Ginoong Capistrano. Kung hindi dahil sa inyo at sa patuloy ninyong pakikipagtulungan, hindi ko matatapos ang lahat ng mga formalidad bago sumapit ang 21. Buong paggalang kong pasasalamat kay Ginoong Capistrano. Isa siyang matibay na sandigan ko sa mga nagdaang araw. Walang anuman, Maya. Isang kasiyahan ang makatrabaho ang isang dedikadong tulad mo. Ngunit hindi ko pa rin maunawaan.
Ano ba ang mayroon sa 21? Tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko sana ito ibabahagi. Ngunit dahil tapos na ang kasunduan at pag-aari ko na ito, maaari ko nang sabihin. Regalo ito para sa isang espesyal na tao. Hindi ko gagamitin ang lupang ito para sa sarili ko. Iaalay ko ito sa isang taong napakalapit sa akin. 21 ng Enero ang kanyang kaarawan. 2 araw na lang mula ngayon. Ah, ganoon ba? Maaari ko bang malaman kung sino ang espesyal na taong iyon? Tanong niya, nakataas ang kilay. Kilala ninyo na siya. Ngunit hindi ko pa maaaring banggitin ang kanyang pangalan. Malalaman ninyo rin sa tamang panahon. Kung ganoon ang nais mo. Halika, magtanghalian tayo. Malapit na rin ang oras, alok niya. Pasensya na po, ngunit kailangan kong tumanggi. May flight ako mamayang gabi. Kailangan ko pang mag-empake sa inyong apartment. Order na lamang ako ng makakain sa daan. Ayos lang. Ihahatid na kita. Hindi na po. Nakatawag na ako ng sasakyan. Darating na iyon anumang sandali. Ngunit maraming salamat sa lahat. Hinding-hindi ko kakayanin ang paninirahan sa isang banyagang bansa kung wala ang tulong ninyo. Mula sa tirahan hanggang sa maliliit kong pangangailangan, lagi ninyo akong tinulungan. Para na rin akong naging bahagi ng pamilya ninyo. Pasensya na't hindi ko sila makikita bago ako umalis, ngunit sisikapin kong manatiling nakikipag-ugnayan sa inyong lahat. Napakabuti mong magsalita. Ngunit hindi iyon pabor. Tungkulin namin iyon bilang pagtanggap sa aming mga panauhin. Sandali lamang, sabi niya at kumuha ng isang kahon. Hindi man ito bahagi ng iyong tradisyon, nais kong ibigay ito sa iyo. Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang isang gintong barya. Ito si Ganapati. Magbibigay ng proteksyon. Ito si Lakshmi, Diyosa ng kasaganaan. At si Saraswati, Diyosa ng karunungan. Naway pagpalain kanila. Hindi ninyo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Ang paggalang at pagmamahal ay walang relihiyon. Maraming salamat. Uncle, sabi ko, naluluha. Yinakap niya ako ng may pag-aaruga. Kahit tumanggi ako, hinatid pa rin niya ako. Sa paliparan, nagpaalam kami. Emosyonal, ngunit dala ko ang mga bagong alaala. Ang pagbabalik sa aking lungsod ay parang yakap na matagal ko nang hinahanap. Isang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Naghihintay ako kay Chris. Hey Maya! Sigaw niya. Tumakbo ako at niyakap siya. Miss na miss kita. Ako rin. Kumusta ka? Mas kaunti ang takot, mas marami ang kaba. Magiging maayos ang lahat, sabi niya. May ilan pang legal na proseso. Hinila niya ako papunta sa sasakyan. Hindi na ako tatanggap ng anumang dahilan. 10 araw. Tapusin ninyo ang gusali, mariing utos ko sa kontratista. Matapos umalis, napabuntong hininga ako. Pagkatapos umalis ni Maya, akala ko'y babagsak ako. Ngunit dahil sa kanyang liham, nagpa siya akong magpatuloy. Itinatag ko ang bagong kumpanya. XM Tex. Para sa kanya. Nasaan ka? Tanong ni Daisy. Nasa opisina. Lampas 7:00 na. May inaasikaso lang ako para sa kumpanya. Umuwi ka na agad. Napaisip ako. May mali. Pagdating ko sa mansyon. Daisy. Mimi. Walang sumagot. May mensahe sa Hardin. Tumakbo ako. May babaeng nakatayo roon. Miss, sino ka? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Lumapit ako. At napuno ng pamilyar na halimuyak ang aking ilong. Napatigil ako. Si Maya. Ang aking Maya. Hindi ako makapaniwala. Tatalikod sana ako nang may yumakap sa akin mula sa likod. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at humarap. Naroon siya. Luhaan. Parang siya ang nagbibigay buhay sa aking katawan. Inangat ko ang kamay ko at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi iyon karaniwang yakap. Iyon ay yakap na nagsasabing ikaw ang tahanan ko. Matagal kaming nagyakap, umiiyak, walang salitang kailangan. Sinubukan kong kumalas, ngunit tumanggi siya.
Niyakap ko siya muli, hinagkan ang kanyang noo. Maya, sapat na. Nandito lang ako. Huwag ka nang umiyak. Unti-unti siyang kumalma. Hindi ko napagtanto kung gaano kita namimiss, sabi niya. Walang salita para ilarawan ang naramdaman ko sa nakaraang 40 araw, sagot ko. Nawala ang liwanag ng umaga at gabi ko nang mawala ka. Muli siyang sumandal sa akin. At sa sandaling iyon, wala nang iba pang mahalaga. Kundi ang kasalukuyan kung saan muli ko siyang yakap. Ito ang marahang liwanag ng bukang liwayway at ang tila simponya ng mga kulay ng dapit hapon. Ito ang sandali ng tahimik na pagninilay sa isang gawaing matagumpay na naisakatuparan. Ito ang damdamin ng panloob na kapayapaan na makakamit lamang kapag naging pinakamahusay ka sa iyong sarili. Kapag naranasan ng isang tao ang kaibahan ng tunay na ugnayang may pagmamahal at isang mapang-ubos na pagkakapit, hinding-hindi niya ito malilimutan at sa gayon ay magiging mas handa siyang protektahan ang sarili. Ang tunay na pag-ibig, ang isang tunay na minamahal, at ang isang wagas na ugnayan ay nagbibigay ng bagong lakas at kapayapaan sa kalooban. Ito rin ang damdaming pinahahalagahan nilang dalawa sa sandaling iyon. Ang kapayapaang dulot ng muling pagkikita matapos ang mahabang panahon, ang kapayapaang hatid ng sabay na paghinga ng iisang hangin, at ang kapayapaang nagmumula sa pagkakayakap sa isa't isa. Iyon ang pinakakahanga-hanga at tila di ka panipaniwalang karanasang kanilang naranasan. Mahigit 1 oras na silang nasa parehong ayos, nakaupo sa damuhan, magkayakap. Dumating ang sandali na nakaramdam si Maya ng pamamanhid sa kanyang mga binti kaya marahan niyang inalis ang sarili mula sa yakap nito. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Xavier. Saan? Nakabalik ka na ngayon. Dapat na akong bumalik sa penthouse. Iyo ang mansyong ito, Maya, sabi niya, habang hindi pa rin binibitawan ang kanyang mga kamay. Tumahimik ka nga. Sabi ni Maya habang tumatayo. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing, nagtitiwala ka pa ba sa akin? Tumango siya na may mapait na ngiti. Kung ganoon, halika. May pupuntahan tayo. Hinawakan niya ang kamay nito at tumayo. Bago pa siya makapagtanong, hinila na siya ni Maya patungo sa sasakyan. Saan tayo pupunta, Maya? Paulit-ulit niyang tanong, ngunit hindi siya pinansin nito. Mahigit 20 minuto na silang nasa biyahe. Sa huli, tumigil na rin siya sa pagtatanong, batid niyang hindi ito sasagot. Huminto ang sasakyan sa isang lugar. At tila kasabay noon ang pagtigil ng kanyang puso. Nanlamig siya sa kanyang nakita. Paano niya nagawang dalhin ako rito? Hindi ba niya alam na hindi ko kayang tumayo sa lugar na ito? Siyempre, hindi niya alam. Ngunit sana man lang ay nagtanong siya bago niya ako dinala rito. Nakasulat, Manila North Cemetery. Maya, ano ang ginagawa natin dito? Pilit kong iniiwas ang tingin sa pangalan ng lugar. Paglingon ko, wala na siya sa tabi ko. Biglang bumukas ang pinto ko at nakita ko si Maya na naghihintay. Ano ba ang ginagawa mo? Bagaman ayaw kong magalit, halata sa aking pananalita ang pagpipigil. Lumabas ka. May ipapakilala ako sa'yo, sabi niya habang mahigpit pa ring hawak ang aking kamay. Hindi ka yata seryoso, Maya. Dinala mo ako sa sementeryo para makipagkita sa isang tao. Hindi ako sasama. Hayaan mo akong bumalik, pilit kong binawi ang kamay ko, ngunit sa unang pagkakataon ay naramdaman kong mas malakas siya kaysa sa akin. Hindi pa rin niya ako binitawan kaya unti-unti akong naggitngit. Kumukulo ang dugo ko at tila sasabog ang aking mga ugat sa galit. Maya, makinig ka. Kakabalik mo lang matapos ang mahabang panahon. Masaya akong makita ka at ayokong mag-away tayo ngayon. Ngunit maniwala ka. Huwag mo akong itulak sa hangganan ko. May masasakit akong alaala sa lugar na ito at ayokong balikan iyon. Unawain mo ang nararamdaman ko at tigilan mo ang katigasan ng ulo mo, mariin ngunit kontrolado kong sabi. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Nanginig siya sa tono ko at agad kong pinagsisihan ang aking mga sinabi. Paumanhin kung hindi ka komportable dito. Ngunit magtiwala ka sa akin. Magiging masaya ka kapag nakilala mo sila. Huli na itong pakiusap. Gawin mo ito para sa akin, sabi niya, matatag pa rin. Nanindigan ako. Hindi. Sige, papasok ako mag-isa. Bumalik ka na sa mansyon. Ngunit tandaan mo, ito na ang huling beses na magkikita tayo.
Ipinapangako ko, hindi mo na ako makikita pa. Kahit kailan. Huwag mong banggitin ang kamatayan. Sigaw ko, sabay labas ng sasakyan. Hinawakan ko ang kanyang braso ng mahigpit. Paano mo nagagawang banggitin iyon ng ganoon kadali, Maya? Hindi ikaw ang Maya na kilala ko. Hindi siya malamig at hindi siya makasarili, sabi ko. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Sa higpit ng hawak mo at sa mga salitang binibitawan mo, sagot niya. Namasa ang kanyang mga mata, ngunit agad niya itong pinahid. Kailan ako huling humiling sa'yo ng kahit ano, tanong niya. Hindi ako nakasagot. Hindi mo maalala, di ba? Dahil hindi pa ako kailanman humiling para sa sarili ko. At ngayon tinatawag mo akong makasarili, mapait niyang sabi. Kung sinasabi kong mahalaga ito, totoo iyon. Hindi ito biro. Para ito sa'yo. Kaya huwag mo akong tawaging makasarili. Huminga siya ng malalim. At oo, nagbago ako. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi na ako ang dating Maya. Kaya mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Natigilan ako. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaramdam ako ng kakaibang tuwa. Mas matatag na siya ngayon. Hayaan mo na, sabi niya. Nasira mo na ang aking gabi. Pumasok siya sa loob. Naiwan akong nag-iisip. Sa huli, pinili kong sundin ang puso ko. Natagpuan ko ang sarili ko sa loob ng sementeryo, hindi alam kung saan pupunta. Kinabahan ako. Bigla kong naramdaman ang isang kamay sa aking balikat. Ah, sigaw ko. Pagmulat ko ng mata, si Xavier iyon. Agad akong yumakap sa kanya. Kung natatakot ka, bakit ka pa pumunta rito? Natatawa niyang sabi. Paumanhin, bulong ko. Nandito na ako, sagot niya. Akala ko iniwan mo ako. Hindi ko kayang iwan ka. Hindi kailanman, sagot niya. Sa wakas, nakarating kami sa puntod. Eduardo M. Garcia. Ipinanganak noong ika-6 ng Hunyo, 1959. Namatay noong ika-21 ng Enero, 2006. Linda I. Garcia. Ipinanganak noong ika-8 ng Setyembre, 1963. Namatay noong ika-21 ng Enero, 2006. Kilalanin mo sila ang aking mga magulang. Nagulat si Xavier. Ngunit ipinaliwanag ko ang lahat. Ang kanyang guilt, ang kanyang pag-iwas, at kung paano niya kailangang harapin ito. Unti-unti bumigay siya. Dumating si Dan at Lucas. Magkakayakap ang magkapatid habang umiiyak. At sa wakas, humarap siya sa kanyang mga magulang. Sa labas, niyakap ako ni Lucas. Salamat, sabi niya. Ngumiti ako. Kinailangan lang talaga ito. Pagbalik namin, niyakap ako ni Xavier. Paumanhin, sabi niya. Ayos lang, sagot ko. Ngunit nang ipakilala niya ako sa kanyang mga magulang, nag-alinlangan siya. Asawa ko siya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Napangiti ako ng bahagya. Huwag kang mag-alala, Xavier. Malapit na ring maayos ang lahat. Kapag nasa mga bisig mo ako, sana ihuminto ang oras at manatili na lamang sa ganitong sandali magpakailanman. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan sa kanyang mga salita. Bumalik kami mula sa sementeryo matapos magtagal doon. Umuwi sina Dan at Lucas sa kanilang mansyon at kami naman ay dito nagtungo. Nakaupo kami sa sopa sa sala ng mansyon. Nakahiga siya sa aking kandungan, nakatingala sa akin habang nilalaro ang aking buhok. Hawak niya ang isa kong kamay gamit ang kabilang kamay niya at ayaw niya itong bitawan. Tila natatakot na muli akong hindi makita. Ano man ang uri ng relasyon. Pagkakaibigan man, ugnayang pampamilya o romantiko. Ang pagiging bukas at marupok ang susi sa mas malalim at mas tunay na koneksyon sa ibang tao. Pinananatili nitong tapat tayo sa isa't isa at sa ating sarili, binabasag ang mga pader, inaalis ang posibilidad ng hindi pagkakaintindihan at hinahayaan tayong maging ganap kung sino tayo. Sinasabi nila na ang pagiging marupok ay ang kusang loob na paglalantad ng emosyon at kahinaan. Mahalaga ang ganitong emosyonal na pagiging bukas sa lahat ng malusog na relasyon, sapagkat nagbubukas ito ng daan tungo sa mas malalim na pag-unawa at nagdudulot ng empatyang kinakailangan para sa pangmatagalang ugnayan. Ganoon din ang nangyayari sa amin. Sa sandaling iyon, napakarupok niya.
Tila ba mawawala siya kapag nawala ako. Katulad ng isang bata, kitang-kita ang kanyang inosente. Nawala na ang dati niyang pagiging malupit, mayabang at kinatatakutang Xavier Garcia. Ang Xavier Garcia na kinatatakutan ng mundo. Maya. Ang pangalan ko ay tila napakaganda sa kanyang bibig na para bang siya ang unang taong tumawag nito. Ano ang susunod? Tanong niya. Ano ibig mong sabihin? Nagtatakang sagot ko. Bumalik ka, nakilala mo ako, dinala mo ako kina mama at papa at nakabalik tayo. Ano na ang susunod? Tanong niya muli. Hindi ko alam. Marahil. Matulog. Sagot ko. Hindi, ayokong pumunta sa kwarto ko. Dito ako matutulog. Ganito. Sa kandungan mo, sabi niya habang ibinaba ang ulo sa aking tiyan at mahigpit akong niyakap na para bang tatakas ako kapag lumuwag ang hawak niya. Magpahinga ka, Xavier. Hindi ako aalis. Maaari kang matulog dito. Nandito lang ako, pagpapakalma ko sa kanya. Mas idiniin pa niya ang ulo niya sa akin at ilang minuto lang ay nakatulog na siya. Kung sa ibang pagkakataon ito nangyari, marahil ay mamumula ako sa hiya at kilig dahil sa aming pagiging malapit. Ngunit iba ang kalagayan niya ngayon. Mas lalo lamang akong napapalapit sa kanya. Tumunog ang aking phone. Tunog ng mensahe. Bahagya siyang gumalaw ngunit muli ring nakatulog. Maingat kong kinuha ang telepono mula sa bulsa ko at tiningnan ang nagpadala. Si Dan iyon. Ayos lang ba siya? Pupunta ba kami? Malapit nang mag-alas 12. Dan. Ayos lang siya. Nakakatulog na. Mabuti naman. Hayaan mo siyang matulog. Hindi siya nakakatulog ng maayos mula nang umalis ka. Ngayon, makakatulog na siya ng maayos. Dan. Oo nga. Kaya iniisip ko ring huwag na siyang gisingin para batiin. Hayaan mo siyang magpahinga. Bukas na lang tayo magkita. Magpahinga ka rin. Mahaba ang araw mo bukas. Dan. Sana maging maayos ang lahat. Magiging maayos iyan. Magandang gabi. Mahal kita. Dan. Salamat, Dan. Mahal din kita. Magandang gabi. Sa unang bahagi ng ating buhay, labis tayong nababahala sa pag-iisa. Ngunit kapag nakatagpo tayo ng taong mamahalin at gigising sa tabi nito, unti-unting nawawala ang lungkot. Napapalitan ito ng kaganapan at layunin. Para bang nagkakatugma ang lahat. Ganoon din ang naramdaman ko. Matagal ko nang pinapangarap ang sandaling ito. Ang magising sa tabi ng isang taong matatawag kong akin, tanging akin. Ngunit nanakit ang aking likod. 6 na oras akong nakaupo sa sopa habang may nakahigang lalaki sa aking kandungan. Tiyak na sasakit ang katawan ko. Tumingin ako sa relo. 5:30 na ng umaga. Kailangan ko nang bumangon. Kaarawan niya ngayon at nais kong maging perpekto ang lahat. Ngunit ang kuwala na ito ay ayaw akong pakawalan. Habang nag-iisip ako, may narinig akong tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok sina Dan at Lucas, masaya at nagtatawanan. Huwag kayo maingay, senyas ko. Lumapit sila at mumisi. Ano ito? Tanong ni Lucas. Tigilan mo ang kakaibang iniisip mo at tulungan mo akong makaalis dito, pabulong kong sabi. Matapos ang maraming pagsisikap, nailipat namin siya kay Dan nang hindi siya nagigising. Mabilis akong naligo at nagbihis. Pagbaba ko, tulog pa rin siya. Maya, may almusal na, sabi ni Lucas. Niyakap ko siya. Maraming salamat. Hindi kita papayagang umalis nang hindi kumakain, nakangiti niyang sagot. Pagkatapos kumain, may naalala ako. May nakalimutan ka? Bulong ni Dan. Meron. Lumapit ako kay Xavier at marahang hinalikan ang kanyang noo. Maligayang kaarawan, Xavier. Ihanda mo ang sarili mo sa pinakamalaking sorpresa. Nagising ako sa marahang haplos sa aking noo. Ngunit nang imulat ko ang mata ko, si Dan ang naroon. Akala ko'y panaginip lang ang lahat. Ngunit kalaunan, inamin niyang totoo iyon. Narito si Maya. Naghalo ang galit at saya sa akin, ngunit pinili kong patawarin siya. Nagkaroon kami ng simpleng pagdiriwang. Pinahiran ako ni Dan ng cake sa mukha at nagtawanan kami.
Ngunit napansin ko ang kakaibang pag-aalala ni Lucas kay Dan. Pagpasok ko sa kwarto, may mensahe si Maya. Binati niya ako at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang may sorpresa siya at may susuotin akong damit na pinili niya. Nakita ko ang itim na 3 pirasong kasuotang Armani. May nakasabit na tala. Gusto kitang regaluhan, ngunit wala akong oras. Sana magustuhan mo. Napangiti ako. Ngayon ko naunawaan ang halaga ng maliliit na bagay mula sa taong mahal mo. Lumabas ako at hinanap si Lucas. Nakuha mo na ba ang lokasyon? Tanong ko. Oo, at ako ang maghahatid sa'yo, sagot niya. Sabihin mo na lang sa akin. Ako na ang magmamaneho. Kung hindi ka makikinig, kakanselahin ang plano. Napasimangot ako. Sige na nga. Tara na. Takpan natin ang iyong mga mata, sabi niya. Nanahimik ako. Habang tumatakbo ang sasakyan, dama ko ang pananabik. At ang pag-asa. Diyos ko naman, Lucas. Iniwan niya ako rito sa kung saan mang lugar na ito. Ibinaba niya ako at maingat na dinala sa mismong pwestong ito, saka umalis at sinabing si Maya na ang bahala sa susunod. Ngunit mahigit 10 minuto na akong nakatayo rito at wala pa ring ibang tao. Kung hindi lang niya ako pinagbantaang huwag aalisin ang piring kung nais kong makita si Maya, kanina pa sana ito tinanggal ko. Abala ako sa pag-iisip nang marinig ko ang mahinang tunog ng mga hakbang. Tila tiktak ng takong sa sahig. Maligayang kaarawan, Xavier. Kahit tulog ako, makikilala ko ang tinig na iyon. Si Maya. Agad kong hinawakan ang buhol ng piring, ngunit napahinto ako nang maalala ang bilin ni Lucas. Huwag itong alisin hanggat hindi sinasabi ni Maya. Napasimangot ako at ibinalik ang kamay sa aking bulsa. Huwag ka nang magtampo. Maaari mo nang alisin ang piring. Sa sandaling matapos niyang magsalita, dali-dali kong tinanggal ang piring. Saglit akong nasilaw at kinailangan kong masanay ang aking mga mata sa liwanag. Tumingin ako sa paligid. Pamilyar ang lugar ngunit hindi ko agad matukoy kung saan ito. Napakaganda ng pagkakaayos. Ang ilaw ay sapat at ang halimuyak ng sariwang bulaklak ay bumabalot sa paligid. Lahat ay perpekto ayon sa aking gusto. Ngunit ang tunay na nakakuha ng aking pansin ay ang napakagandang nilalang na nakatayo sa aking harapan. Diyos ko! Kung maaari lamang, tila mababasag ang aking dibdib sa lakas ng tibok ng aking puso. Pakiramdam ko'y hindi na normal ang aking presyon. Ang kanyang kasuotan, ang mababang hiwa sa dibdib at ang mataas na hati sa gilid, ay sapat upang guluhin ang aking isipan. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang aking sarili. Hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Nanlaki ang mga mata ni Xavier sa kanyang anyo. Noon pa man ay alam niyang napakaganda ni Maya, ngunit ngayon, higit pa roon, siya'y kaakit-akit, mapang-akit, at kahanga-hanga sa bawat kahulugan ng salita. Halos mawalan siya ng kontrol. Ngunit hindi niya alam na ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay may kapangyarihang patigilin ang kanyang puso. Dahan-dahang bumaba si Maya sa hagdan habang nakatingin sa kanya at nagsimulang magsalita. Sa paglaglag ko mula sa gilid ng mundo, sa puso mo ako muling natagpuan na wala ang puot. Luha ng karagatan sabay nating nilagpasan. Pag-asa ng tiwala ay muling namukadkad. Mga buhol ng ugnayan ating nalagpasan. Buhay ko'y sa iyo na napagdugtong. Mga salita ng pag-ibig aking natutunan. Ngiti mo'y tila biyayang walang kapantay. Damdamin ng pag-ibig di kayang itago. Katotohanan ng puso ay hindi pala isipan. Mga takot ay hinugasan ng unos. Perlas ng pag-ibig ay muling natagpuan. Pangako ng singsing buong pusong inialay. Pag-ibig na walang hanggan ay bihira. Wala na akong ibang masasabi pa. Ang tibok ng puso ko'y nasa iyo na. Ang kaluluwa ko'y humihinga para sa iyo. Ang haplos mo'y nagpapadalisay sa akin. Ikaw ang lunas ng aking puso. Mahal kita. Hindi maipaliwanag ang sandaling iyon. Bawat salita ay mailiwanag sa kanyang mga mata at ang kanyang tinig ay lalong nagpaganda sa kanyang ngiti. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay ni Xavier. Gulat ka. At ako naman ay kinakabahan, sabi niya. Magkaiba tayo, Xavier. Para sa mundo, ikaw ay matigas, mapagmataas at walang pakundangan.
Ngunit para sa akin, nagbago ka. Pinatunayan mong kayang paamuhin ng kabaitan ang kayabangan. Huminga siya ng malalim. Hindi maganda ang simula natin, ngunit napakarami nating alaala. Nakita ko ang lahat sa'yo. Ang galit, lakas, kahinaan, pag-aalaga at respeto mo. Bahagya siyang ngumiti. Sinasabi nilang maganda ang mga babae, ngunit naniniwala akong maganda rin ang mga lalaki. Maganda ka, Xavier. Ang iyong mga mata, puso at kaluluwa. Bahagya siyang kinabahan at pinunasan ang kanyang mga kamay. Ito ang unang beses kong gawin ito, kaya huwag mo sana akong pagtawanan. Lumuhod siya sa harap ni Xavier. Ano ang ginagawa mo, Maya? Tumayo ka, agad niyang sabi. Hindi. Hayaan mo ako, sagot niya. Tanga ka man kung minsan, Xavier Adams, ngunit ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Mumiti siya ng bahagya. Mahal kita. At hindi lang hanggang kamatayan. Kahit lampas pa roon. Kaya, nais mo bang makasama ako habang buhay? Saglit siyang napatawa. Gusto mo bang makita ang mukha ko araw-araw? At maging kaisa-isang kasama ko sa pagkain ng tsokolete? Napangiti si Xavier. Oo, 100 beses. Gagawin ko ang lahat para makasama ka, sagot niya, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Isinuot ni Maya ang singsing sa kanyang daliri. Hinila siya ni Xavier at niyakap ng mahigpit. Saglit na tumigil ang mundo para sa kanila. Maya, mahina niyang sabi. Sabihin mo sa akin na hindi ito panaginip. Ngumiti siya. Hindi ito panaginip. At kung panaginip man, hindi tayo gigising. Muli siyang niyakap ni Xavier. Mahal kita, sabi niya. Mahal din kita, tugon ni Maya. Lumipas ang sandali at bumalik sila sa katotohanan. Pagkatapos, dinala siya ni Maya sa isa pang lugar. Napanganga siya. Ang bahay ng kanyang mga magulang. Eksaktong pareho ang dekorasyon. Ang kulay, ang mga laruan, maging ang maliit na giraffe. Maya. Mahina niyang tawag. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang dahilan kung bakit siya dinala roon. Ngunit sa halip na magalit, umiti si Xavier at niyakap siya. Tama ka. Kailangan ko ito, sabi niya. Nagputol sila ng cake, kumain at nagbahagi ng mga alaala. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa mansyon. Pagbaba ni Maya, nakasuot siya ng maikling itim na damit, mas lalo siyang naging kahanga-hanga. Hinila siya ni Xavier. Hindi mo ba naiisip na masyado mo akong pinahihirapan? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngumiti si Xavier. Malalaman mo rin. Pagdating nila sa mansyon, naghihintay ang lahat. Masayang nagdiwang ang kanilang pamilya. At sa wakas, naramdaman ni Xavier ang kumpletong kaligayahan. Kasama ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Napakaganda, Maya. Kahanga-hanga ang napili mo. Napakagandang singsing. Perpektong kombinasyon ng elegante at maselang disenyo, sabi ni Daisy habang tinitingnan ang singsing ni Xavier. Oo nga. Mahusay talaga ang kanyang panlasa, sabi ni Xavier habang bahagyang itinataas ang kwelyo ng kanyang damit. Ayan, iyan ang tinatawag na labis na kumpiyansa sa sarili, natatawang sabi ni Lucas at sabay-sabay kaming natawa. Maliban kay Xavier na halatang nainis. Maari na kayong pumasok, sabi ni Liam sa kausap niya sa telepono. Maya-maya ay may isang lalaki ang pumasok, may dalang bag, iniabot niya iyon kay Liam at agad ding umalis. Alam ko kasi na mahilig ka sa mga mamahalin at dekalidad na bagay, kaya ito ang naisip kong ibigay sa'yo, sabi ni Liam. Binuksan ni Xavier ang bag at tumambad sa kanya ang napakagandang koleksyon ng mga mamahaling relo. Halos 15 lahat. Agad niyang niyakap si Liam. Sa totoo lang, dapat sasabihin kong sobra ito o hindi ko ito matatanggap. Ngunit napakahilig ko sa mga relong ito. Kaya maraming salamat, Liam, talagang nagustuhan ko, sabi niya, nakangiti na parang batang nakatanggap ng paboritong laruan. Hindi nakapagtataka ang kanyang kasiyahan. Ayon sa nalaman ko mula kay Ana, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Kaya ang kasiyahang iyon ay tunay at dalisay. Masaya kaming lahat na makita ang kapayapaan sa kanyang mukha. Lumapit naman si Daisy, dala ang kanyang regalo.
Sa sobrang pananabik ni Xavier, halos agawin niya ito at agad binuksan. Wala akong maibigay na mamahalin pero ito ang mayroon ako. Napakalapit nito sa aking puso, sabi ni Daisy habang nakatingin sa isang keychain. Tiningnan ko iyon at napahinto ako. Napakaganda nito, Daisy. Maraming salamat. At ang halaga ng isang bagay ay nasa damdaming kalakip nito. Kung wala iyon, isa lamang itong karaniwang bagay. Ngunit ito, ibinigay ng kapatid ko ng buong pagmamahal. Napakahalaga nito sa akin, pasasalamat ni Xavier. Ngunit, Daisy, ito ay. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang agad niya akong pinutol. Maganda ito, sabi niya habang tinitingnan ako, tila pinapatahimik. Oo, maganda nga, pero. Maya, pakiusap, muli niya akong pinutol. Napatingin ang lahat sa amin, nagtataka. Ano bang nangyayari? Tanong ni Lucas. Maya, parang may kakaiba sayo mula nang ibigay ni Daisy ang regalo, sabi ni Xavier. Ayos lang ako. Nagulat lang ako. Malaki ang halaga nito para kay Daisy, sagot ko. Kung nais ninyong ibahagi, nandito lang kami, sabi ni Dan. Regalo ko iyon sa kapatid ko, tahimik na sabi ni Daisy. May kapatid ka? Tanong ni Lucas. Mayroon siya noon, sagot ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Liam. Napahinto si Daisy. Nangyari ito noong nasa 2 taon siya sa universidad. Nakatanggap siya ng balita na namatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Sa kabila ng pagkabigla, nagawa niyang magpakatatag. Ngunit hindi kinaya ng kanyang ina ang pagkawala ng asawa at pumanaw rin makalipas ang 2 araw. Naiwan sina Daisy at ang kanyang kuya. Kalaunan, naligaw ng landas ang kanyang kapatid at nalulong sa bisyo. Lumala ito hanggang sa maospital siya matapos mahuli sa pagmamaneho ng nasa impluwensya ng droga. Nalalapit na noon ang kanyang kaarawan. Binili ni Daisy ang keychain na ito para sa kanya. Ngunit 5 araw bago ang kaarawan, pumanaw siya dahil sa labis na dosis. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Niyakap ako ni Xavier at pinunasan ang aking luha. Ramdam ko ang sakit ni Daisy. Sapagkat malapit siya sa akin. Lumapit si Xavier kay Daisy. Maraming salamat. Ang regalong ito ay mananatili sa akin habang buhay. Paalala ito na may kapatid akong nagmamahal sa akin, sabi niya habang pinupunasan ang luha nito at niyakap siya. Sandali. Kapatid ko rin siya. Pabirong sabi ni Dan habang niyayakap si Daisy mula sa kabila. Ngumiti si Daisy. Ayos na ako. Huwag ninyong sirain ang selebrasyon, sabi niya, bagaman alam kong masakit pa rin iyon para sa kanya. Sige, kami naman, sabi ni Lucas habang lumalapit kasama si Dan. Tuloy lang. Dalhin ninyo lahat ng regalo, masiglang sabi ni Xavier. Xavier, kumalma ka. Malapit ka nang mag-30, natatawang sabi ni Ana. Hayaan ninyo na ako. Masaya ako, sagot niya. Binuksan ni Xavier ang regalo ni Dan at halos mapatulala siya. Ganoon din kami. May nakasulat, may paparating na munting sanggol. May mga laruan, sapatos ng sanggol at larawan ng ultrasound. Dan. Bulong niya. Ngumiti si Dan habang tumutulo ang luha. Magiging tiyuhin ka na, sabi niya. Agad siyang niyakap ni Xavier. Binabati kita, sabi ko kay Lucas. At ikaw, magiging tiyahin, biro niya. Kahit tawagin pa akong lola, ayos lang. Masaya ako para sa inyo, sagot ko. Pagkaraan, lumapit si Xavier sa akin. Maya, lahat sila may regalo. Ikaw wala. Ibibigay ko rin mamaya, sagot ko, nag-aalinlangan. Bakit hindi ngayon? Tanong ni Dan na nakangiti. Hindi ko alam ang isasagot. Lucas. Tawag ko. Maya-maya idumating ang isang tauhan ni Lucas, dala ang isang folder. Inabot niya ito sa akin at lumapit ako kay Xavier. Naglaan ako ng panahon para dito. Sana ay tanggapin mo, sabi ko. Binuksan niya ang folder. Habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Mula sa pagtataka, naging galit. Bigla niyang isinara ang folder at hinawakan ako sa balikat. Ano ito? At paano mo ito nagawa? Galit niyang tanong. Xavier, kumalma ka, sabi ni Lucas. Huwag kang makialam. Mariin niyang sagot.
Ipinaliwanag niya sa lahat. Ang lupang ito sa India, pangarap ito ng ama ko. Gusto niyang magtayo ng hotel. Halos matapos na ang kasunduan noon, ngunit namatay siya. Nang sinubukan kong ipagpatuloy, hindi na ako pinayagan. At ngayon, nasa pangalan na niya ang lupa at inililipat niya sa akin. Hindi ba magandang bagay iyon? Tanong ni Liam. Hindi. Napakamahal nito. Alam kong hindi niya ito kayang bilhin ng basta-basta, sagot ni Xavier. Tumingin siya sa akin. Saan mo nakuha ang pera? Tinubos ko. Amit ang sarili kong pera, nauutal kong sagot. Hindi iyon sapat, sabi niya. Nanahimik ako. Maya, hinihintay ko ang sagot mo. Ibinenta ko ang safety kit, mahina kong sabi. Ano ang sinabi mo? Sigaw niya. Xavier, makinig ka muna, sabi ni Lucas. Hindi. Mariing tugon niya. Pagkatapos ay umalis siya, galit na galit. Naiwan kaming lahat na nagulat at nag-aalala. Lalo na ako. Sumunod si Lucas sa kanya, habang ang iba ay nanatili upang damayan ako. Pagbabalik tanaw. Mayroon ka bang nagawa na talagang ipinagmamalaki mo? Tanong ko sa kanya. Wala pa. Pero oo, sa darating na panahon, sagot niya. Ano ang ibig mong sabihin? Ano kasi? Wala pa akong nagagawang lubos na kapuri-puri. Pero may ginagawa akong isang apps. Sa tingin ko, iyon ang magiging turning point ng career ko. Anong apps iyon? Ang pangalan ay Safety Kit. Ginagawa pa ito. Ang apps na ito ay makakatulong para maiwasan ang mga aksidente. Parang napaka-interesante niyan. Paano ito gumagana? May kasama itong Global Positioning System Tracking System. I-install ito sa mga telepono at susubaybayan nito ang lokasyon mo. Kapag may sasakyang papalapit, magbibigay ito ng alerto. Magbibigay din ito ng tamang indikasyon at direksyon para makaiwas ka sa aksidente. Napaka-exciting naman yan. Pero paano kung nasa matinding trapiko? Hindi ba tuloy-tuloy itong mag-aalerto? Hindi, inayos ko ang code gamit ang artificial intelligence para matukoy nito ang pagkakaiba ng norma na trapiko at mga sitwasyong may panganib ng aksidente. Talagang kahanga-hanga ka, Maya. Hindi ka pa napapansin ngayon, pero kapag nakilala ka ng mga tao, magugulat sila, isang kagandahang may pambihirang talino na babasag ng mga rekord. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Pero matagal pa ito. Kailangan ko pang tapusin ang code, ang graphics, at ang pagpaparehistro para sa patent. Kailangan ding dumaan sa testing, at kung pumasa, saka ko palang mailalabas sa merkado. Hindi rin ito magiging madali. Kailangan ko ring maghanap ng investor na handang sumugal. Narito lang ako. Maaari akong maging investor mo. Mas pipiliin kong maghintay ng 1 taon kung kinakailangan. Pero hindi ako tatanggap ng tulong mula sa iyo. Huwag mo sanang masamain pero pinaghirapan ko ito. At ngayong malapit na itong matapos, ayokong madungisan ang aking prinsipyo na para bang ginamit kita dahil sa kapangyarihan o pera mo. Pero Maya, walang magsasabi ng masama sa iyo. Nangangako ako. Huwag mo nang gawing mahirap para sa akin. Alam kong walang magsasabi pero hindi ito papayagan ng aking dignidad. Napakalapit sa akin ang apis na ito at gusto kong ang lahat ay ayon sa sarili kong paraan. Isa kang inspirasyon, Maya. Pero kung sakaling kailanganin mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Ang akin ay iyo rin. Ngumiti siya ng maluwang sa sinabi ko. Wakas ng pagbabalik tanaw. Bumalik sa isip ko ang panahong iyon. Kung paano niya ikinuwento ang safety kit. Ang saya at kasiyahan sa kanyang mukha noon ay kakaiba. Halos 1 oras siyang walang tigil sa pagsasalita tungkol dito, at ayaw ko siyang gambalain dahil sa nakikita kong ligaya niya. Isang mapait na ngiti ang kusang sumilay sa aking labi. Napabalikwas ako nang makarinig ng malakas na kalabog. Tila may pumipilit buksan ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Hindi ngayon, sagot ko habang iniiwas ang tingin. Pero gusto kong mag-usap tayo ngayon din. At ayaw ko. Wala akong pakialam dyan, Xavier. Kailangan mong makipag-usap at mangyayari iyon. Umalis ka na, Lucas. Personal ito. Lumapit ako para itulak siya palabas, ngunit agad niyang hinablot ang aking kwelyo.
At isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Paano mo nagawa iyon, Lucas? Tanong ko, gulat na gulat. Dapat alam mo na, mas marami pa akong kayang gawin kaysa dyan. Tumahimik ka at umupo. Matagal ko nang kilala si Lucas. At isang bagay ang natutunan ko. Huwag siyang kalabanin kapag galit. Tahimik akong umupo sa kama. Sinabi mong personal ito, hindi ba? Tumango ako. Tandaan mo, ang problema ng magkasintahan ay personal lamang habang nasa loob ng kanilang silid. Kapag lumabas na ito, hindi na iyon personal. Nagpatuloy siya. At alam mo ba kung para saan ang sampal na iyon? Kabayaran iyon sa ginawa mo sa akin noon. Nung nalaman mo ang relasyon namin ng kapatid mo at kaibigan mo. Hindi mo iyon matanggap kaya sinaktan mo ako. Ngayon, isipin mo kung nakita kitang tratuhin si Dan tulad ng ginagawa mo kay Maya. Kumuyom ang aking mga kamao. Makinig ka. Kailangan mong malaman ang nangyari nitong nakaraang buwan. At isa-isa niyang ikinuwento ang lahat. Kung paano pinigilan ni Maya ang paglipad ko, kung paano siya nanatili sa penthouse ko sa kabila ng trato ko sa kanya, kung paano niya pinaghirapan ang lahat. Pati ang pagbebenta niya ng safety kit. Ang proyektong mahal na mahal niya. Para lamang sa akin. At kung paano siya nasaktan. Iniwan niya akong mag-isa, binabalot ng guilt. Huwag ka nang umiyak. Aalis na tayo dito, sabi ni Liam habang hinahawakan si Maya. Sandali! Sigaw ko. Xavier, tama na ang lahat, sagot ni Liam. 5 minuto lang. Pagkatapos, siya ang magdedesisyon. Lumapit ako kay Maya. Maya, alam kong paulit-ulit kitang nasasaktan. Humihingi ako ng tawad. Hindi iyon ang intensyon ko. Pero madalas akong mawalan ng kontrol. Bahagyang natawa ang iba, maliban sa kanya. Gusto kong pagalingin mo ako. Kung kaya mo. Patawad. Tahimik siya. Maya, may pagpipilian ka. Umalis ka ngayon at matatapos na ang lahat sa atin. Napaluha siya. O piliin mo akong manatili. At mahalin habang buhay. Lumuhod ako. Pakakasalan mo ba ako? Napatigil ang lahat. Pakakasalan mo ba ako? Nag-isip siya. Hindi bumagsak ang aking mukha. Hindi. Hanggat hindi ka nangangako. Ano iyon? Pangako na totoo ang lahat ng sinabi mo. Tumango ako. Pangako na hindi mo ako sisigawan ng walang dahilan. Tumango ako. At hindi kailanman maubos ang laman ng ref. Lalo na ang chocolate. Umiti ako at tumango. At maaari kang uminom. Pero hindi ka magiging lasing na nawawala sa sarili. Nangangako ako. Tumango siya. Oo, pakakasalan kita, tanga. Umiti ako ng buong buo at inilabas ang isang pulseras. Wala akong singsing ngayon. Pero ipapangako kong bibigyan kita. Ibinigay ito ng ina ko. Para sa aking magiging asawa. Isinuot ko iyon sa kanya. Tumayo ako, puno ng pagmamahal at ligaya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na naglalarawan ng kasiyahan, ligaya at kapanatagan. Walang sinuman ang makakapag-isip na ang dakilang si Xavier Garcia. Na ni minsan ay hindi lumingon pabalik sa sinuman. Ay handa nang ialay ang lahat para lamang sa isang ngiti ng napakagandang babaeng ito. Nakatayo ako roon, pinagmamasdan ang mga sasakyang unti-unting umaalis patungo sa kani-kanilang destinasyon. Sina Liam at Lucas ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng mahigpit na paalala sa akin na alagaan ng mabuti ang kanilang kapatid. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na sinampal ako ni Lucas at ang unang beses ding naglakas loob si Liam na hawakan ang aking kwelyo upang takutin ako. Ngunit, sa lahat ng nagawa ko, karapat-dapat lamang ang kanilang naging reaksyon. Walang sinuman ang maaaring sumalungat sa kanila. Maging si Daisy ay nagbigay rin ng matinding babala sa akin. Ana, magpahinga ka na muna. Lampas na sa oras ng pagtulog mo. Naputol ang aking pag-iisip nang makita kong ibinigay ni Maya ang gamot ni Mimi. Nakatayo ako roon, nakatiklop ang mga kamay sa dibdib, pinagmamasdan silang dalawa. Hindi. Ininom mo na iyan noong isang araw. Bukas mo na iinumin ang susunod, hindi ngayon. Napatigil ako nang itama ni Maya si Mimi tungkol sa kanyang gamot.
Paano mo nalaman ang tungkol sa mga iniinom ni Mimi? Tanong ko. Alam ko ang lahat, sagot niya na may bahagyang ngiti. Paano? Kakabalik mo lang kahapon at magkasama tayo buong araw. Kailan mo nalaman ang lahat ng ito? Tahimik siya, ngunit si Mimi ang sumagot. Palagi siyang nariyan para sa akin, Xavier. Kapag may problema ako sa kalusugan, nandyan siya. Alam niya ang lahat ng gamot ko at mga kondisyon ko. Tumatawag siya sa akin nang hindi bababa sa 2 beses sa isang araw upang kamustahin ako at tulungan akong mabawasan ang aking mga alalahanin. Lalo akong nakaramdam ng bigat sa dibdib. Pasensya ka na, Mimi. Nalunod ako sa sarili kong kalungkutan at nakalimutan kong kailangan mo ang iyong anak. Hinawakan niya ang aking mga kamay at marahang nagsalita, magiging problema lamang iyon kung walang nag-aalaga sa akin. Pero hindi kailanman nangyari iyon. Palagi akong inaalagaan ng lahat. Sina Dan at Lucas ay laging nandyan. Sina Liam at Daisy rin ay hindi ako pinabayaan. At higit sa lahat, si Maya. Kahit hindi pisikal na kasama, ay palaging naroon para sa akin. Laging may nag-aalaga sa akin. Naiintindihan ko rin na may mga panahong tayo ay nanghihina. Iginagalang ko ang iyong espasyo at damdamin. Mahirap ang pinagdaanan mo sa iyong unang dalamhati sa pag-ibig. Ngunit alam kong hindi iyon magtatagal. Kaya itigil mo na ang pagdadalamhati at yakapin mo ang saya na matagal mo nang hinihintay. Ngayong narito na ito, huwag mong hayaang mawala. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi at niyakap ko siya ng mahigpit. Matapos ang aming sandaling puno ng damdamin, dinala ko siya sa kanyang silid at inayos sa kama. Hinalikan ko ang kanyang noo at paglingon ko, nakita ko si Maya na nakatayo sa pintuan, nakangiti at tila may pagmamataas sa kanyang mga mata. Lumabas ako at marahang isinara ang pinto. Ano ang dahilan ng iyong ngiti? Tanong ko. Alam mo, sa panahon ngayon, mas pinipili ng marami na lumayo sa kanilang mga magulang upang magkaroon ng sariling buhay at kalayaan. Ngunit ikaw, iba ka. Kahanga-hanga ka. Ang paraan ng pagpapanatili mo ng pagkakaisa ng pamilya at ang pagpapasaya mo sa lahat ay nagbibigay sa akin ng labis na pagmamataas. Masaya ako na ang minahal ko ay isang lalaking naniniwala sa pananatiling magkakasama ang pamilya. Napangiti ako. Palagi akong naniniwala na gawin ang nagbibigay sa iyo ng saya. At ang pamilya ko ang nagpapasaya sa akin. Hinding-hindi ko sila iiwan. At ngayon, mas lalo akong pinagpala dahil narito ka. Ang pinakamahalagang bahagi ng pamilya ko. At maniwala ka, hindi kita pakakawalan. Kaya handa ka na dahil habang buhay kang mananatili sa akin. Hinila ko siya palapit at hinalikan sa noo. Napapikit ako, dinama ang pagbabalik niya sa aking buhay. Gabi na. Matulog na tayo, sabi niya. Oo, pagod na rin ako. Sabay kaming naglakad patungo sa aming mga silid. Huminto ako sa harap ng aking silid nang pigilan niya ang aking kamay. Ano iyon? Tanong ko. Huwag mo sanang masamain. Pero may nais sana akong sabihin. May problema ba? Maari ka bang manatili sa akin ngayong gabi? Sabihin mo ng maayos, sagot ko habang pinipigilan ang tawa. Hindi iyon nakakatawa, sagot niya, bahagyang nailang. Kung komportable ka, manatili ka sa akin ngayong gabi. Walang pilitan. Napangiti ako. Pinagkakatiwalaan kita, Xavier. Mananatili ako. Agad niya akong niyakap. Hindi ba nangako kang magiging maayos ang asal mo, biro ko? Hinawakan niya ang aking kamay. Halika na. Habang papunta kami sa kanyang silid, bumilis ang aking paghinga. May kaba, ngunit alam kong normal lamang iyon. Pagdating sa pinto, muli siyang nagsalita. Walang pilitan. Maaari ka pang umatras. Kabado ako pero hindi nagdadalawang isip. Pinagkakatiwalaan kita. Ngumiti siya ng maluwang. Sa loob ng silid, naghihintay ako sa kanya. Nang bumalik siya, suot ang kanyang pambahay, napangiti ako sa kanyang kaanyuan. Maaari mong piliin kung saang bahagi ng kama kahihiga, sabi ko. Sa kaliwa, sagot niya. Humiga ako sa gilid upang bigyan siya ng espasyo. Ngunit kahit matagal kaming nakahiga, hindi pa rin ako makatulog. Maya. Mahina kong tawag. Ano iyon? Hindi ka ba komportable?
Umiling siya. Lumapit ako. Ano ang problema? Maaari ba akong lumapit sa iyo? Bakit naman hindi? Halika. Agad siyang pumasok sa aking mga bisig at ipinatong ang ulo sa aking dibdib. Mahigpit ko siyang niyakap, pinipigilan ang sarili sa sobrang saya. Maligayang kaarawan muli, Xavier, bulong niya. Umiti ako at tuluyang nakatulog, yakap siya. Nagising ako kinabukasan na may bahagyang sakit sa braso. Nararamdaman ko ang kanyang init sa aking tabi. Nasa bahay ako. Nasa aking mga bisig si Maya. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Napakaganda. Bahagya siyang lumapit at hinalikan ang aking noo. Ngunit agad siyang napahiyaw nang baliktarin ko siya at ako'y pumwesto sa ibabaw niya. Gising ka na pala? Tanong niya. Tumango ako, nakangiti. Magandang umaga, bulong ko. Namula siya sa aming lapit. Unti-unti kong hinalikan ang kanyang noo, pisngi at baba. Napunta ang tingin ko sa kanyang labi. Ngunit bigla niyang tinakpan ang aking bibig. Bakit? Tanong ko. Hininga sa umaga, natatawa niyang sagot. Wala akong pakialam. Pero ako, meron. Manatili ka lang, utos ko. Xavier, pakawalan mo ako. Kailangan kong pumunta sa banyo. Napabuntong hininga ako at pinakawalan siya. Tumakbo ka man, babalik ka rin sa akin, sigaw ko habang papasok siya sa banyo. Pagkatapos, bumaba siya at nadatnan si Ana na nagluluto. Nag-almusal kaming parang isang tunay na pamilya. Kailan ang kasal? Tanong ni Ana. Kung ngayon niya gusto, handa na ako, sagot ko. Namula si Maya. Kailan mo gusto? Tanong muli ni Ana. Kailangan ko munang makausap ang aking mga magulang, sagot niya. Sasamahan kita, sabi ko. Hindi na kailangan. Kailangan. Para sa kaligtasan mo. Sa huli, pumayag siya. Nang maglaon, nasa silid siya, abala sa trabaho. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko. May bagong proyekto. Sasamahan mo ba ako sa opisina? May maikling pagpupulong lang. Sige, hindi mo na kailangang magpalit ng damit. Maganda ka na. Ngumiti siya. Doon niya napagtanto. Ano mang anyo niya, mamahalin ko siya ng pareho. Dahil para sa akin, siya lang ang mahalaga. Sa susunod na kabanata, haharap sina Xavier at Maya sa pamilya nito, kung saan susubukin ang kanilang relasyon at ang pagtanggap ng mga magulang sa kanilang desisyon na magpakasal. Kasabay nito, maaaring muling umusbong ang mga pagsubok. Lalo na sa career ni Maya at sa proyektong Safety Kit, na maglalagay sa kanilang pagmamahalan sa mas matinding pagsubok. Kaya abangan natin,